Huwag kalimutan po mag-follow po sa ating Facebook page at paki-subscribe po ang ating YouTube channel. Ngayon po mga kapatid, mga kaibigan, atin po nakikita ang video na may isang sakristan, no? Maraming mga sakristan doon at isa doon na sakristan ay nakapila at nakaharap po sa simbahan ng etik. Ito po ay simbahan ng Katoliko. So dito po, kung ating mapansin mga kapatid, mga kaibigan, ay isa sa sakristan dito ay nakatayo na walang ulo o walang liig. Ayan, so marami pong nagtataka, marami pong mga haka-haka, ayun po sa ilang nakita. Pero based po sa Bible mga kapatid, mga kaibigan, tandaan po natin na tayo pong mga tao sa mundo ay hindi lang po tayo katawan. Okay, so sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, doon may spirit, okay, may kaluluwa at may katawan. So ito pong katawan natin, once po tayo po ay namatay physically, so ang ating kaluluwa ay lalabas sa ating katawan. So ito po yung katawan natin mga kapatid, according po sa Hebrews chapter 9:27. And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. So pagkatapos po ng kamatayan mga kapatid, mga kaibigan, ang kaluluwa mismo ay hindi po yan saan-saan pupunta. Wala pong purgatorio sa Bible, hindi po natin makikita yan. Kasi dalawa lang po ang binanggit sa Bible, langit at saka yung impyerno. So yung tao naman, pag siya'y namatay mga kapatid, mga kaibigan, tandaan po natin, no? Hindi po yan magkundinar, no? Halimbawa yung mga tradisyon ng mga tao na sa kanilang paniniwala, na once na yung lula nila, lulo nila, kanilang mga magulang ay namatay, ay kanilang nakita, no? So hindi po yun talaga yung lula niya, yung lulo niya mo, na halimbawa yung taong namatay ay nakita mo sa iyong mata, ay hindi na po yun yung lulo mo, yung pamilya mo. Alam mo ba kung sino yun? Yung mga bad spirit. Bakit? Kasi yung mga bad spirit mga kapatid, mga kaibigan, alam niya kung ano yung estilo mo, alam niya kung ano yung habit mo, no? Alam niya. Kasi yung bad spirit, wala pa tayo sa mundo, nandiyan na sila. Sila ay ginawa ng Diyos. So yung mga bad spirit mga kapatid, mga kaibigan, pwede yun mag-transform sa mga tao na yung namatay. Kasi may kakayahan po sila na mag-transform po. Malamang ito po ay edit or inedit ng mga tao, kasi meron pong mga taong magaling sa pag-i-edit eh. Kung totoo naman ito, according po sa Bible, ay hindi po ito biblical, no? Kasi yung patay na tao, no? Sabi ng Bible sa Revelation chapter 20 verse 14, and dust and hail were cast in the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast in the lake of fire. So yung tao na hindi tumanggap ni Jesus Christ bilang tagapagligtas sa kanyang kaluluwa, yung kanyang katawan ay babalik sa alikabok, according sa Ecclesiastes, no? So yung katawan babalik sa alikabok, kasi alikabok naman ito nang galing, according sa Genesis. At yung kaluluwa mismo ay haharap sa Diyos. At ito yung mangyayari sa taong hindi ligtas. Kung hindi siya ligtas,
may impyerno talaga siya. No? So, ito po, no, itong video na ito, hindi po kailangan na mag-prayer ka para siya, ang kanyang kaluluwa ay manahimik. Ayun. So, ito po ay kasinungalingan. Hindi po ito totoo. Harap sa Diyos ang kanyang kaluluwa at ang kanyang katawan ay ilibing doon sa sementeryo. Hindi na po magkondenar, hindi na po saan pupunta ang iyong kaluluwa. Automatic po diyan harap sa Diyos, at yan po ay dalawa lang ang mangyari, heaven and hell. Ayan. So yung tao naman namatay, like for example sa Luke chapter 16 verse 19, kung mabasihin mo yung nangyari sa rich man at saka ni Lazarus, yung buhay ni Lazaro, yung siya ay pinakamahirap sa mundo, at yung rich man naman namatay sila. Hindi po yan parabol. Yan po ay nangyayari talaga sa totoong buhay. Pero na-imagine mo, no? Once na ang tao ay namatay, yung rich man, napunta talaga ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Ang isang taong namatay na, pwede po yan gagamitin ng bad spirit. Pwede po siya mag-transform, kasi sa Revelation, alam naman natin na ang bad spirit ay pwedeng mag-transform sa palaka. Yung mga baki, palaka, no? Pwede siyang mag-transform kasi may kakayahan naman talaga yung mga bad spirit, kasi may power sila. At saka sabi ng Bible sa 1 Corinthians, I think sa chapter 13, yung Satanas ay pwede talaga mag-transform ng angel na mabait. Pero dito, hindi po ito totoo. Huwag po tayong maniwala po, kasi pwede pong edited itong video na to. So don't forget to follow my Facebook page at subscribe po sa ating YouTube channel. Likes, comment po, at pakishare po ang ating video. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.